Ay, ano ang alam ninyong kingdom message? Sino gusto sumagot? Yan, may mga nakabataan dyan. Alam niyo ba kung anong message ng kaharian ng Diyos? Alam niyo? Ano? Alam niyo? What is the kingdom message? Mamaya, paalam ko sa inyo para mas malinaw dito. Alam niyo kung anong message ni Lord? Para tinanong yung mga luma. Kung ikaw sumagot ka, ano? The message daw. Yung tungkol sa pag-ahari ng Panginoon. Ang message ay tungkol sa pag-aari. Ano naman yung government ng kingdom? Oh. Ha? Pamamahala ng Diyos Sa tao. sa tao. In other word, ang kingdom message ano? Isang gobyerno. Hindi, message. Ang message. No, sorry po. Mali ito, may tawag natin. Ito yung message, ito yung government, ito yung kingdom, nakakalito, di ba? Pero, mag-usapan natin ngayon, ito na ibig sabihin na, pero hindi siya magkakompromise. Ha? Hinapin, ha? So, in the teaching of Jesus Christ, the focus was never merely religion, it was the kingdom. Matthew 4:17. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. This reveals two dimensions. Ito na, bago kasi, after the message of the kingdom, what is proclaimed? Ano yung pinroklama, ano yung ipinahayag? Diba? Ano yung pinangaral? No, ibig sabihin namin, ang government naman, ito yung what is established. Ano ibig sabihin nito? Ito yung many believers understand the message, but you submit to the government of God. Tama. Tama? Tama. Marami nakakaalam ng message at ipinipreach pa nila. Mahusay, very passionate mag-preach. Pero hindi nagsasubmit ng buhay sa gobyerno. Ano yung sabihin nun? Yung hindi ka pinag-aharian talaga ng Diyos. Tama. Kaya sabi ng Lord sa Matthew 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasukin ko sa karyan ko. Di ba? Kundi yung lamang sumusunod ng aking kalooban. Kaya sasabihin sa Lord, gumawa ako ng nagpalaya sa mga demonyo, gumawa ng kabutihan. And sabi siya ni Lord, then I never New. Yun pa, matindi. Lumayas. Paggawa ng masama. ang sabi niya, yung I never knew you, ang sabi niya, yun yung mga taong gumawa ng kalapastanganan. Grabe mo, matindi pala yun. I never knew. Ibig sabihin, Hindi nakikilala. ang dami mo na ipahid ng mensahe sa labas. Ha? Nag-i-in Jesus name ka pa sa pangalan ni Jesus, lumabas ka. Tapos sabi ni Lord, hindi kita kilala. Sakit. Sakit siya. Sakit po yun. Diba? Ang ibig sabihin ng I never knew you, ay ibig sabihin, wala kang tunay na relasyon sa akin. Yun ang totoo. Hindi ka naka-align sa mensahe ng kaharian ng Diyos. Na ibig sabihin, I never knew you. Mabigat yun, Kilala. salitang you. Nakikilala. Yung salitang you, ay para doon sa kay Eva at Adan, yung you, na pinagsama, at diba sa Genesis 4, pasabi sa Genesis 4:1, Adam knew Eve, his wife, and then conceived, and then bare Cain. Ano sabi? Si Adan, kilala niya ang asawa niyang si Eva, naglihi at nanganak. Pagrelasyon ng anak at magulang, hindi malalim yun. Ang mas malalim, yung mag-asawa. Kasi kahit hubod-hubad, walang maitatago. Pero hindi mo pwedeng gawin ang maghubod-hubad sa anak at magulang. Ibig sabihin, sobrang intimate na relasyon ang kailangan ng Diyos yung parang sa mag-asawa. Na wala ka itatago lahat. Diba? Yun ang ibig sabihin ng intimate na relasyon. Hindi ka, wala ka itatago kayo. Kaya natin nyo, nagpasimula sa mag-asawa, magtatapos sa blood of Christ. Amen. Hindi yan ang gusto ng Diyos na relasyon. Hindi ka matatapos lang as son of God, as ambassador. Dapat meron kang kingdom connection. Ang ibig sabihin niyan, meron kang real relationship sa hari. Nakaalay ka sa gusto ng hari. Nakaalay ka sa gusto ng kaharian ng Diyos. So maraming nasa church, akala nila nagme-mensahe sila ng kingdom, pero sasabihin pa lang ng Lord, hindi ko na kilala. Kahit pala ikaw kilala ka ng pastor mo, hindi ko pala kilala dito. Di ba? Alam mo kung bakit? Alam mo yung mensahe, pero hindi nagrurulan Diyos sa buhay mo. And that is government. Tama. Hindi ibig sabihin, hindi nagrurulan sa'yo.
Ang ibig sabihin ng message, ang message is information, ang government is transformation. Yun ang yung pag-rule. What is the kingdom message? Ito na po. Yan. Ite, Luke 4:43. Yan. Ano ang mensahe ng kaharian ng Lord? Yan. What is the kingdom message? Sa Greek word preach, to announce good news and proclamation, galing sa hari, ibig sabihin, ito yung tinatawag na royal announcement. Ha? Hindi Pepsi. Royal. Royal announcement. Hindi ko. Diba? Hindi ko litro. Hindi Mountain Dew. Paborito ni Pastor. Ayan. Ito ang royal at sabi sabihin ito sa mga maharlika. No? Maharlika panawagan. Kingdom ng Greek. Ayan, ito na po yung sinasabing government. Not a place, but the rule, reign, authority of a king. Ang ibig sabihin, yung isa announcement, yung isa naman, kingdom ito, nagkakulang. Government, ang ibig sabihin, dito lugar, kundi ito yung paghahari ng Diyos, maghahari ng Diyos, at authority ng Diyos sa buhay mo. Yung message, in-announce lang, marami nag-aaral ng message. Di ba? Pero ang tanong yung bang message na in-announce ni Lord, binuhay mo ba? Kaya pala maraming palyado na nagtuturo ng message. Hindi na tayo magtataka kung bakit maraming nagtuturo ng message ng Kingdom of God, pero hindi nagro-rule ang Diyos sa buhay. Hindi na bago yun. Kaya pala kahit Kingdom ito, bakit yun pa rin ugali? Hindi ganyan na po yung ruling, yung pag-aari ng Diyos sa buhay. Hindi talaga totoo ang kabuhay, ang pag-aari ng Diyos sa buhay. Siya pa rin ang government ng buhay niya. Siya pa rin ang nag-rule sa buhay. Kaya ibig siya, alam lang yung message. Now, the kingdom message, the announcement that God's rule has come near. Yo. Ibig sabihin, in-announce niya yung message na malapit nang mag-ari ang Diyos. Announcement pa lang. Hoy, malapit nang mag-ari ang Diyos. Ngayon, paano mag-rule ang Diyos sa buhay mo? Paano mag-rule? Siyempre, hindi na pwedeng mag-rule yan. Parang halimbawa, kung gusto mong maging American citizen, dito gusto maging American citizen, Ako. hindi yung Amerika ang pupunta sa'yo. Tama ba? Tama. Kundi ikaw ang pupunta sa Amerika para maging citizen ka ng Amerika at maraming kasulatan, dokumento. Ano ibig sabihin? Hindi ang gobyerno ng Diyos ang pupunta sa'yo. Ikaw ang magpa-rule sa Diyos. Tama. Diba? Para maging born ang kingdom citizen ka, kailangan mo ikaw mag-decide ka na mag-rule ang Diyos sa buhay mo. Hindi kayo may i-announce ka, i-announce ko na yan, libre papuntang Amerika, di ba? Pero, pag maging citizen ng Amerika, kailangan mo pumunta sa Amerika. Hindi ang Amerika pumunta sa'yo. Parang gano'n, mag-decide ka na magpasakop sa Diyos doon sa mensahe na in-announce niya. Yun ang ibig sabihin ng government. Now, the kingdom message is a proclamation. It's not advice, it is declaration like a royal announcement. The king has come. Next, example. John the Baptist preached. Di ba, si John the Baptist, pareho sila ni Jesus nagsalita ng salitang repent. Sa Mark 1, yung sa Mark 1:7, yung sa Mark 1:15, si Juan Bautista, yan yung forerunner ni Jesus. Alam niyo yung forerunner? Alam niyo yung forerunner? Nauuna. Nauuna. Ayan. Ibig sabihin, halimbawa, may mayor. Meron po yan tinatawag na proper, Hindi pupunta ang mayor, basta-basta yan. Meron niyang forerunner. May nagsisecure muna ng lugar. Magsasabi ka, kasi, kumbaga, sisigurado nila si pagpasok ng mayor. Tama po. Yun yung ibig sabihin ng forerunner. Ngayon, dito sabi ni Juan Bautista, nagsalita ng salitang, repent! Ganon din, sabi ni Juan Bautista, repent for the remission of sin. Para sa pagsisisi ng kasalanan. Kaya sabi, handa nyo daang lumababa, di ba, papantayin. Kasi, linisin nyo kasi. The way of the God. Why? Bakit nyo nililinis? Kasi papasok yung hari. Tama. Si Jesus. Kaya sabi niya, linisin nyo ang puso ninyo, repent, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Now, si Jesus papasok. Kaya umenter siya sa Mark 1:15, and then Jesus said, pumasok ulit siya sa Galilee, sabi niya, repent! Pero may dinukli siya, and believe, for the kingdom of God is at hand.
The word repent, dito, mas malalim na kayo sa para lang sa pagpapatawad ng kasalanan. Dito kay Jesus, yung repent niya is metonia. Yes. Ibig sabihin niya na change your mind, change your thought, change the way you think. Pagbabago ng isip, baguhin mo laman ng isip mo, at baguhin mo ang lahat ng laman ng nasa isip mo. Tama. Kasi why? Kasi hindi ka maniniwala sa pag-aaral mo. Hanggang merong nagliling na religious mindset, poor mindset, mga democratic mindset, pag hindi mo inalis yan sa isip mo, hindi ka maniniwala sa mensahe. Kaya sabi niya, repent. I-reformat mo lahat ng nasa isip mo. Alisin mo lahat ng nasa isip mo. Kung baga, linisin mo muna, i-empty mo muna ikaw. And then maniwala ka, sabi niya, maniwala ka sa ating ng nangyari. Amen. Diba? Kaya, nagkaroon ng announcement si Juan Bautista sa Santang Repent, gusto niya muna linisin. Ang tanong, may nag-forerunner na ba sa inyo? Amen. Meron po. Klase ko. Nandiyan si Ma'am Ausa. Ibig ko ngayon tayo. Parating na yan. Noong araw, ako lumaki ako sa isang church, evangelical church. Amen. Dahil You're the forerunner. dami kong naranig at kahit ako ginawa ko doon. Tanggapin mo si Lord sa puso mo bilang Panginoon at sa katawan. Sariling tagapanginoon. Hindi naman siya mali. Hindi siya mali. Tama naman. Pero sa nakita ko, ang dami nang tumanggap kay Lord, hindi ba rin bago galit? Ang dami nang nanalangin, Lord, masapal tayo, inatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapanginoon. Hindi naman. Hindi ba rin bago? Marami nang natumbang chismosa. Pagbangon chismosa pa din. Dismosa pa rin, marites. Di ba hindi nagbago? Tapos nung dati na sa bilangguan, sabi ng isang pastor, ang galing eh. Nagpatanggap ako sa bilangguan, mga bilanggo. 300 na tumanggap. Hindi ako naniniwala. Kahit ako, naging naroon sa akin. Hindi ako, ilang ulit na ako tinanggap siya doon. Hindi nagbago yung way ko doon. Di ba? Kasi ang ganito eh, pag lalo kayo gawa, pahiyakin niya ng pastor eh. Iyak. Aba, susunod ka, may emosyon. Iyak ka rin. Eh, may problema ka. Siyempre, umiiyak ka kasi may problema ka. Tatanggawin ko talaga siya ng problema. Tapos ang isa pa ganito. Nakita ko umiiyak si Pastor Sharon. Nahawa ko. Umiyak na rin ako. Dinanggan ko siya doon. Ako din na. Pero ang buhay, kaya ang basa, hindi pa rin. Hindi nagbago. Why? Hindi nag-rule talaga si Lord sa buhay. Diba? Maraming inalam ang mensahe. Di mo, ang dami nang tumanda sa church. Hindi nagbago ang buhay. Hindi kinarir ang mensahe ng karya ng Diyos. Hindi ko sinakarir. Pero ako nga kami mag-asawa, nakarir namin ito eh. Yung talaga napakalaking pagbabago at atmosphere ng buhay namin. Mula nung madinig ito, hindi ko talaga binitawan ang mensahe. Kasi dito ko naranasan kung paano nag-rule ang buhay ko. At pag ako nag-mensahe, hindi na ako kagaya dati. Pwede rin naman, sinasabi ko, gagawin natin si Lord bilang Panginoon. Pwede rin naman. Kaya lang, after that, paano? Diba? Na-emotion lang ang tao, hindi totoo, hindi nangyari. Pero pwede rin, kasi ang Holy Spirit naman, hindi naman natin tayo limutan. Pwede rin naman. Diba? Ang maganda lang, kung gagawin nyo, paano? Diba? Paano? Para hindi masayang. Kasi kung ino-honor natin ang salita ng Lord, honor mo hanggang muli. Kung nagsabi ka ng ganito ka Lord, i-honor mo yun hanggang muli gawin mo. Hindi sa umpisa ka lang. Diba? Pag sinabi mo, si Lord ay ganito, patunayan mo na si Lord ay ganito. Amen. Kasi meron kang respeto, meron kang honor sa salita mo ng Diyos. So, yun ang kailangan natin. So kailangan po, ayan. Ito yung sabi ko, yung prepare the way, siya nagkita na. Now, the kingdom message called for repentance. Yan. Ito yung ginawa ni Juan Bautista, di ba? Nanawagan siya, "Hoy, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan." O, tanong, lahat ba kayo nagsisi na sa inyong kasalanan? Dito meron pang white lies. Alam mo yung white lies? Pwede naman makasamaling, di ba? Paputi naman yung sinungaling mo. Diba? Ang totoong repentance na sinasabi natin, nagbago ka ng pag-iisip mo. Hindi yung sinabi mo humingi ka ng tawad kay Lord, pero yung gawin mo, yun pa rin.
dati pa rin. Ang repentant, talagang totally, dinalikuran mo yung mga dati mong ginagawa. Kung dati tumataya ka sa wedding, Ngayon sa loto. ngayon sa loob. Mas nag-level up. Diba? Dati tumataya ka sa high align, ngayon sa ending na. Standard na ngayon, social na. Kaya kung nakakagyan, wag na wag mong sasayangin buhay na nagay sa atin. Buhay mo ay mahalaga pagkat ito'y sa Diyos nanggaling. Huwag na huwag kang susuko sa mga problema mo pagkat ito'y isang pagsubok lang. Huwag na huwag kang bibigay, huwag na huwag kang tatagay. Mahapit ka, Jesus, huwag sa bumbay. Diba? Ako, Pastor, magre-renew ka naman bukas yan. Papalikwas na sana eh. Pag kay Bombay kayo lumalapit, lagi kayong may lumbay. Ay. Pero pag kay Jesus, laging may tagumpay. Argel Persin. Ay, lagi may pagtanggol. Ay, hindi. Wala. Kaya abutin nyo pag Tawa lahat. Why? Magre-renew na sana eh. Magre-renew nyo kay Bombay. Repent! Tataas pa lang sa akin, Pastor eh. Repent agad. Tutulad pa. Mag-repent ka na. Hello Robin, sa next week na lang po. Lumapit kay Jesus, huwag sa Bombay ha. Mahal ang bahay siya pagkanta na yun. Bagong version ni Pastor Luis. Yan. Ito, binanggit ko na po ito kanina. Yan. Meaning, mamay, kukumpare ko sa inyo. From self-rule to God's rule. Dapat, hindi tayo ang bida. Ang Diyos ang bida. Pero madalas ganito. Paano mo nag-rule lang dyan sa atin? Ano ba ito buhay natin? Parang ganito. Si God nasa unahan mo. Di ba? Kasi siya yung nag-rule. Pero madalas ikaw nasa unahan. Ikaw ang bida. Tama? Madalas, tingnan nyo, in 24/7, 24/7, sa loob ng isang linggo, 24 oras, signan nyo, sino yung mas bida? Si Lord ba o ikaw? Tingnan mo, kung sino nasusunod sa 24/7. Bigyan ko na lang kayo ng 5 oras. Sa 5 oras, sino bida? Tingnan nyo. Isang oras ka o 2 oras ka nasa YouTube. Ha? Tapos isang oras ka nasa Facebook. Tapos, pagsigahan ka sa kabarkada mo, 2 oras mo nasa YouTube. 2 oras kayo. Diba? Tapos, tapos ganito, pag Sunday, wala mga magawa eh. Sino dito hindi nahuli pag pumapasok sa trabaho? Hindi nahuli sa school. Hindi nahuli. Pero pag ligo, lagi huli. Di ba? Magkagawa nyo lagi huli, di ba? Why? Wala kayo kung ano magkagsasagot. Ako, kami mag-asawa, pinakamahinahan namin sa pagkagawa na 1 hour before. Pag Sunday. Maliban na lang mga simpleng araw kasi mayroon kami pero kahapon. Pero kami, yan po lang talaga kami komplikado na. 1 hour before. Ganoon namin pinaghahanda sila. Parang tamo kami ito kung baliwag. Natutuloy ako mag-NLX. Hindi ako nag-NLX talaga eh. Pagka love lang ako eh. Eto. From worldly system to kingdom system. Yan, dapat ganyan tayo. Yan. The kingdom message reveal identity. Yan, ito na. Dapat sa mensahe ng Lord, nare-reveal na identity natin. Paano? You are not just saved. You are restored as He said. Maraming tao, kala nila, Lord, di ba kagaya sa magnanakaw sa krus? Lagi sinasabi, Lord, Jesus, iligtas mo ako. Iligtas mo rin ang sarili mo. Yan sinasabi ko sa magnanakaw, di ba? Iligtas mo ko, iligtas mo na rin ang sarili mo. Kasi ang tao gusto protection, gusto kaligtasan. Alam mo yung gano'n, hindi pinasin ni Lord. Di ba nasa krus, hindi pinasin ni Lord. Nakagaya si Lord, sabi sa magnanakaw, Lord,
Iligtas mo ako, iligtas mo na yung sarili mo. Hindi tumibo si Lord. Pero isa sabi siya, Lord, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sabi sagot niyo, ngayon di, kakasamahan kita sa paraiso. Pansinin niyo, ayaw ng Lord na ligtas ka lang. Yes, amen. Gusto ng Lord, naghahari siya sa buhay Yes. natin. Gusto ng Lord siya yung nasusunod sa buhay natin. Diba? Kasi, kung nagligtas ka lang, pwede ka pang mapahamak. Pero yung naghahari si Lord sa'yo, secure na secure ka maging sa kabilang buhay. Sigurado ka, panalo ka. Diba? Philippians 3:20. Ayan, ang ating pagiging mamamayan ay sa kaharian ng Diyos o sa kalangitan. Ibig sabihin, hindi tayo, kung ang earth, ganun nyo kung ang mga halaman at hayop ay sa lupa, tama? Ang mga ibon ay sa hipapawid, tama? Ang mga isda ay sa dagat, saan ka? Saan kayo? Saan kayo? Sa kaharian ni Ibuloy? Kariyan ni Pastor Jojo. Sa kaharian ko, gusto mo sumama? Kasi kaharian ni Lord yun eh. Yeah, tama yan. Ibig sabihin, ang ibig sabihin, tayo palang mga mamaya ng kaharian, tayo pala ay manlalakbay lang sa lugar ng earth. Hindi talaga tayo taga rito. Tama? Ang totoong lugar natin, kung saan nandun ang Diyos. Yun ang lugar natin. Tama? Kaya pagkasama mo ang Diyos, yun ang lugar mo. At itong lugar na to, masasabi mo ba ito ay, matatawag mo itong lugar ito, lugar ng pagsamba? Apo, Ha? Bakit? pag nandito ang presence ng Lord, ito ang lugar ng Pag nandiyan ang presence ni Lord. Pero, ang Lord ba ay tumatahan sa presence na to? Hindi. Tumatahan ba yan? Hindi. Saan siya tumatahan? Hindi. Sa iyo. Kaya ibig sabihin, kaya lang nagsasamba ito kasi nandiyan ka. Amen. Di ba? Hindi mo sa... Walang kwenta kaya sabi niyo sa Isaiah 66, ay yung sinasabi, yung the heaven is my throne, my gusto. Saan mo ako ipapahinga? Saan mo ako ititira? Akin lahat yan. Pero sabi niya, doon ako mamamahinga. Ito yung sinasabi, I look, ititignan yung taong merong humble spirit, merong contra spirit, at may tremble at sword. Doon siya namamahinga sa tao na yun. Yun ang taong na pinag-aaral niya, yun ang taong sumakaya. Nagkakaroon ng presence ni Lord to kasi nandun ka na sumasakta. Kasi tumatahan ng Diyos sa atin. Hindi sa lugar. Amen? So, ibig sabihin. Kaya tayo mamaya na. The kingdom message is declared as good news. Mabuting balita. Diba? Received by repentance. Understood as a change of allegiance. What is the kingdom government? Kanina ay kingdom message. Ngayon naman, ibig sabihin ng kingdom message ay proclamation. Proclamation. Yan. Announcement. Announcement. Diba? Parang evangel. Evangel. Parang pagpapahayag. 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 So Publication. now, ang kingdom government ito naman. Kaya Isaiah 9:6. Alam naman ito Isaiah 9:6, di ba? Pakibasa nga yung merong Bible. Isaiah 9:6. Hindi na may Bible. Natanda. Child is born. Oh, Son has been given. And the government shall be upon his shoulder. And Prinsipyo he ng will kapayapan, mga ganyan. Alam niyo na po yan. Kasi ibinigay, upon his shoulder, ibinigay. No. Now, dito. Ang government sa Hebrew ay Bistra. Basileia sa Greek word. No, ibig sabihin, dominion, rule, authority, structure. Ito ibig sabihin ng government, ha? Kangina. Ang ibig sabihin natin kangina, yung announcement, royal announcement. Ito naman. Now, this not a symbolic. It is a real authority exercised by the king. No. Ito yung talagang authority na ini-exercise at ginaganap ng hari-hari. The kingdom government is authority in action. Amen. Tama. Ako. Tama? Authority in action. Hindi pwedeng nadinig mo lang pero hindi ka kumilos. Walang ginagawa. Oo, walang Tama. ginagawa. Kasi pag totoo ng rule ng Diyos sa'yo, gumagawa ang Diyos natin eh. Amen. Ang Diyos natin productive din eh. Diba productive din natin eh. Hindi siyang walang baong sa kaharian ng Diyos. Productive. Diba? Yung ang original design ng Lord,
kung bakit na tayo in the world na bakit na tayo pinagkatiwalaan. Una sinasabi doon eh, be fruitful. Pag sinabi natin fruitful ay yung tinatawag na magpakarami. Ay, palaki yung sinasabi na yung multiply yung magpakarami. Pag sinabi multiply, increase. No, pag sinabi nga be fruitful, yun yung talagang bunga ng lumaso. Pag sinabi naman natin dominio, yun yung pagmamanage mo sa buhay. Yun yung original design ni Lord sa atin. Kung bakit meron tayong authority in action, hindi ka lang binigyan ng larawan at promise, binigyan ka niya ng teritoryo para gawin. Kaya Amen. hindi mo tinanggap si Jesus Christ as a king para manahimik, umupo, kundi mag-aksyon ng kanyang layunin dito sa lupa. Amen. Kung bakit niya nilikha niya sa larawan at promise niya, para hindi lang natin i-represent ang pagka-Diyos niya, gawin natin yung pinagagawa niya sa atin. Amen. Yung ibig sabihin ng government ng Lord. So now, authority in action. Pangalawa, message, announcement, government, implementation. Yan. Medyo naamin na ng konti, di ba? Apo. Hindi parang alam lang natin yung salita. No, pero I'm sure, naiintindihan niya. Kaya pala ang gobyerno ng Diyos, in action pala yan. Talagang binubuhay mo. Hindi yan parang nadinig mo lang. No. Yan. Example, yan. Jesus Christ did not just speak. He healed the sick, cast of demons, and restored life. Pero sabi ni Jesus sa Matthew 9:35-38, sabi niya, meron siyang binanggit doon na nangaral siya nagturo siya sa sinagoga at nangaral siya sa labas. At ang sabi, hindi sa ulit, at nagpagaling siya ng may sakit. Tapos nung pagtituloy yung bata sabi, at ang makita niya ang tao, talagang nandun sa pain, nandun sa paghirap, at parang mga upang walang pato, nagkaroon siya ng compassion. Talaga. Kaya doon siya parang, alam niyo, parang na-imagine ko na, naiiyak si Jesus Christ kung nakita niya ang tao ay puro pain, parang mga tao na naliligaw, na walang nag-aalaga. Kaya sabi niya, mag-pray tayo kay Lord Harvest na magpadala ng maraming laborer. Sapagkat ang laborer and few. Kaya sabi doon, ang sabi, ipanalangin natin doon kay Lord na magpadala ng maraming manggagawa. So, ibig sabihin, talagang heart ng Lord, in action. Hindi yung nakakita ka na ng taong nakahandusay, hindi mo man lang ginalaw. Hindi mo yung Samaritana, yung mabuti Samaritana, di ba? May yung mga maalam sa batas dumaan. Levitico, sacerdote, dumaan. Alam nila yung batas. Pero legalism, no? Alam nila ng batas ni Moses, alam nila pero hindi nila pinansin. Yung tao na wala, na kakontra pa sa Hudyo, sa Samaritano, siya pa yung pumansin. In action, yun yung totoong pinag-aaral ng Lord kapag ikaw ay nag-a-aksyon ng mga gawa ng gusto ni Lord. So, yun yung ibig sabihin to. Kaya sa dito, hindi lang siya nag-preach ng mensahe ng kaharian. I-demo niya ang mensahe ng kaharian. Ang pag-demo niya, nagpagaling siya ng mga may sakit. Hindi lang physical sakit, spiritual na sakit, lahat ng uri ng sakit ay pinunta niya kasi dinemo niya yung mensahe ng kaharian ng Lord. So, yun yung ibig sabihin. At maraming tao ang na-restore. Now, look! 7:20. Yan. Marami tayo. Kaya mag-alala. The kingdom government requires submission. O, sino dito nagsasubmit sa Diyos, sa hari natin? Dapat, pag sinabi nagsasubmit, hindi gawa sila. No. Hindi yung parang kung magaling ka ng alam mo, sa church, magaling ka pa sa pastor, marunong ka sa pastor, pero hindi ka nagsasubmit, mali yun. Diba? Kahit magaling ka, magsubmit ka. Yun ang totoong pinag-aharian ng Lord. Amen. Diba? Alam mo, matalino ka sa asawa mo. Mas may asawa mo hanap po eh. Kaya ang sabi ng Bible, galang yung Submit to your submit sa husband. husband. O, diba? Sundin mo yung Bible. Kasi kung may respeto ka, sa salita ng Lord. Pero kung wala ka respeto, Natuwa si Ray. Ano magsasabi? kasi wala tayong magagawa sa salita ng Lord. Na the word of the king is law. Batas yan, wala tayong magawa. At tino-honor niya bawat salita niya. Amen. Sobrang taas ng pagtingin niya sa salita niya. Napatakot Kaya ko wala si tayong Leia, magagawa. Pastor. Sabi nila, hindi ako mag-oo.
So, malinaw na. Now, Matthew 6:10. Ito yung sinasabi ko. Your kingdom come, your will be done. Alam natin yan, no? Yan. Kingdom where the king's will is obeyed. Kung saan nasusunod yung hari sa buhay mo. Amen? Baka mamaya ikaw na nasusunod. O kaya, nasusunod yung asawa mo. Diba? Hoy, huwag ka pupunta dyan. Hindi, pupunta ako sa church. Hindi, huwag ka pupunta dyan. Asawa mo sila nandun. Ay, Idolatry po. unahin mo ako, puro ka church. Hindi mo lang ako sinunod ako. Ay! Wala naman yan dito. Maraming ganun. Sa iba din. Hindi, wala kahit may umamin, wala. Buti nga wala dito, wala kami. Wala po. Kasi mag-asawa silang magkasamang naglilingkod sa Ayun. At ang yun ang pinakamaganda, the best. Yung mag-asawa, talagang magkasama ng nagtilikod. Yun ang the best. Kasi wala yung tatalo. Ayan. No submission, no manifestation of government. Ayan, no. Amen. Many hear the message but resist authority. Sobrang dami niya. Ang galing naman paliwan. Talo nga tayo sa paliwanagan ng yung mga preacher na galing sa mga Bible school. Talo tayo sa paliwanagan sa totoo lang. Eh, ang problema, gusto nilang makapagalingan lang. Pero walang submission doon sa nagsabi na, oy, huwag mo kainin yan. Hindi pa hindi. Walang ganun. Maraming ganun. Nawa, hindi tayo ganun. Amen. Diba? Walang ganun dito. Amen? Amen. Lahat tayo ay sumusunod sa gusto ng Diyos. Amen. Ari. The kingdom government transform culture. Ito na. Dito, kailangan kung papasok ka sa amin ng Diyos, mababago ng kultura mo. Kung ikaw ay sinasabi sa iyo, nadari ng Diyos. Pero yung kultura pa rin, sino dito kayo ba mga bata, nagpapano ba kayo lahat? Nagagawa niyo pa magpano? Bless. Ha? Nagagawa niyo pa magpano? Appear na Kasi lang. nabago ng kultura dito lang po. Ha? Minsan appear na lang daw po. Wala na yan. Hindi na lang. Halos sa pagdating sa Manila, Sa bahay. sa bahay na lang. Hindi ka gaya sa mga probinsya, lahat yan. Kasi kami sa probinsya, diba, sa kami sa Baliwag, lahat, darating ng tao, lahat yan magmamano sa amin. Ganun yung, alam mo kasi, yun yung isa sa mga kultura ng Pilipino, pero actually, itong kultura to galing sa Espanyol. Nang ibig sabihin niya, pag ikaw nagmamahal sa kanya, alipin. Alipin ka. Ang maganda sa atin, tinranslate natin ito into respeto. Kaya ang ginagawa natin ngayon, nagmamahal tayo, hindi dahil alipin tayo, kundi dahil may respeto tayo sa Mas matanda. Bless, mas matanda ka sa akin. Kaya, mahalaga pa rin na nagmamahal kayo. Iba naman sa sobrang conservative, ayaw ng ganon, may pa ganon. Respeto para wala kayo kung anong gusto mo. Di ba? Magiging masyadong dinidipin mo isa very specific. Ayaw ganun, pag gano'n magkinagala. Di ba? Di ba? Pag gano'n magkinagala. Yung puto ba yun, marunong gumalang. So, mahalaga pa rin mga anak na kahit nandito kayo sa city, mahalaga pa rin yun kasi yun yung isang kultura na maganda sa Pilipino. Salitang respeto yung sa mga tanda. Paggalang, pag-honor. Ganda. Eh, ang hari na Diyos, ito nagbabago sa buhay natin. Heaven's culture invade earth. Yan. Talagang sinukuha natin yan. No? Result. Righteousness, peace, joy, ito ang resulta na tinatawag natin kapag pinag-aaral ng Diyos. Meron righteousness, may kapayapaan, may kagalakan sa banal Espiritu. The kingdom government is, yan, authority exercise. Lagi, sino mo dito laging in-exercise ng Diyos yung lagi sinusunod sa buhay? Tinatry mo, halimbawa, sabi ko nung kanina, sino dito nananalangin? Lagi kay Lord. Sino mo dito laging nananalangin? Ulitin ko, sino dito laging nananalangin? Amen! Totoo, di na kayo maato ng prayer meeting. Tama ba? Tama ba? Busy po ako sa school. Yan ang isa lang naman kasi. Actually, ang prayer is personal. Pero actually, ang prayer ay hindi lang yan sinasabi. Ang prayer ay binubuhay. Meron kang tinatawag na prayer life. Ay, hindi sabihin na nagbubuhay doon sa buhay. Yung panalangin mo, hindi mo na sinasabi, ginagawa mo. Pag sinabi, Lord, andyan na yung Lord mo. Pag sinabi mo Lord, owner, creator, hari, master ng buhay.
O, pag sabi ka, Lord, ikaw ang master, ikaw ang hari, ikaw ang creator, ikaw ang may-ari. Intindihan niyo pag sinabi ng Lord? Hindi sinabi ni Zacchaeus, Lord! Nagbago siya. Yung kalahati ng yaman niya, ibinigay niya sa mayaman. Tapos yung nagka-overcome siya, binigay niya ng apo na doble. Ibig sabihin, bumalik siya sa original identity. Tama. Diba? Sobra pa. Kasi ang batas sa Udyo, pag nakapagnako ka, ibabalik mo na apo na doble. Ginagawa niya. Plus, ginawa pa niya yung kalahati ng yaman niya, ibinigay niya sa mayaman. Sobra pa yung ginawa. Kasi why? Sinabi niya, Lord, ikaw ang may-ari. The owner. Ikaw ang master. Ikaw ang hari. Ikaw ang tagalikha ko. Ano pa sa'yo? Diba? Kaya may bigay. Kasi, alam mo sa Diyos yun. Dahil tayo ay Katiwala. katiwala, hindi Waldas. Hindi katiwaldas. Yan. Now, alam niyo po, ang mga nakikinig, pang isang oras lang yan. No, talaga, kaya ginagawa ko magkakaroon ng message, kaya itong oras kami, nag-rest mo na kami. Ako, Glenda, tapos konting kwentuhan, sasabi ako. Kasi ang alam mo, ang limit natin talaga, mga tao, pang isang oras lang. Kaya lang sa wala kami merienda. Ay, walang merienda, mag-text tayo. Hindi, kita message, PS, kita buwan. Ito na po, patapos tayo. Ito yung aspect, tingnan nyo na lang. No. Aspect, yung nature, yung Kingdom Message Proclamation, yung Kingdom Government Administration, yung function, Kingdom Message Announces, Kingdom Government Enforces. Focus, hearing sa kabila, obeying. Focus, repentance sa kabila, submission. Result, sa Kingdom Message Awareness, sa Kingdom Government is transformation. Tama nyo ba? Tama po. Wait. Ayan. Isa sa mga Wait, basta. yeah. Yan yan, ito yung aspect na makikita natin. Ito yung may specific mo yung kakaibahan. Kung bakit pala hindi mo nagagawa? Kasi wala ka pala sa kingdom government, nanto ka lang sa kingdom message. Di ba? Kaya pala hindi mo ginagawang maging mabait dahil kulang ka sa kabait ni Christ. Kung ikaw ay mabait, magagawa mo ang bagay kahit ikaw ay bakit. Next! Many believers stop at the message. Ito na sabi ko. Yeah. Ito na sabi ko. Maraming mga mananampalataya humihinto sa mensahe. They hear, yes. They believe, yes. Oh, but the kingdom is only fully experienced through government. Ito, ang gagawin ko naman ito. Dapat they obey, dapat they submit, at they live under the king. Yan ang maganda. Maraming alam ang message, they hear, they believe, pero hindi fully experience. Para maranasan mo, kailangan mag-obey, mag-submit, at mamuhay ka sa paghahari ng Lord. Amen. Yun ang kailangan natin. Para ma-experience mo na totoo. Ayan, the danger of separation. Ayan. Konti-konti na lang mga kapatid. Message without government. Ito message without government, Christianity become information only. Tingnan natin. No power, no transformation. Ito na may isa. 2 Timothy 3:5. Having a form of godliness but denying its power. Yan niyo po ito naman isang kabalitaran. Isa, revise. First. Government without message become legalism. Alam niyo yung legalism? Alam niyo yung legalism? Alam niyo ilan yung mga sacerdote? Di ba alam nila yung mga batas, mga politiko, pero alam nila yung batas pero hindi nila ginagawa. And that is legalism. Diba? Alam nila yung batas pero hindi sila sumunod sa batas. May sila magsabi, bawal yung ganito, bawal yung ganito. Pero Sila mismo hindi nila ginagawa. hindi nila alam. Ito ba yan? When there is government, rules, authority, but no message, understanding of the kingdom, people follow command without knowing the heart of the king. Yan, tama po po. Di ba? Ang dami. Pero hindi mo talaga alam kung ano yung gusto ni Jesus Christ. Nung mayroong naipit na tupa, araw ng Sabat. Sabi ng mga nasa paligid, bawal yan kasi araw ng Sabat. Pero anong ginawa ni Jesus? Ginawa niya. Dapat you know the heart of the king. Alam mo yung gusto ng Diyos na puso. Inuuna mo yung ibang bagay, kaya sabi ng Lord, doon sa Matthew 23, sabi niya rito, oh yes, naging ka po kayo. Pero nakakalimutan niyo naman ang gumawa ng mabuti.
Para kayong legalism. Ang dami yung ginagawang batas sa iglesia, kung saan, pero hindi naman ginagawa yung pinagagawa ng nagagawa ng mga. Tama namang mag-iako kayo. Pero mas una, gawin nyo rin yung mabuting asal. So, yun yun sa mga ilang bagay. And that is legalism ang tinatawag. Ang ibig sabihin, no? Government without message become legalism. Ano ibig sabihin? Ang gobyerno na wala namang mensahe, ito ay legalism. Hindi alam yung puso ng Diyos. Why? It become legalism. Ito na po. Rules are followed out of fear. Di ba ngayon marami sumusunod sa mata dahil sa takot? Tama. Di ba? Dahil sa takot. Pero hindi dahil mahal si Lord. Hindi mahal ang Pilipinas. Dahil lang sa takot. Kaya ang ibig sabihin dito, wala silang relationship. Not relationship. Kaya sila nabubuhay ka lang sa takot. Hindi ka nabubuhay sa relasyon. Kaya ang ginagawa. Obedience become performance, not transformation. Yan. People do the right thing, but for the wrong reason. Parang gumagawa ka na isang bagay pero wrong assignment. Tama po. Ang dami natin ginagawa sa church, pero hindi pala yun ang ginagawa sa ni Lord. Ang sabi ng Lord, oy anak, magtulad ka. Eh, ang ginagawa mo, ang dami ginawa. Gagawa ka, naginis ka ng siya, nagsinis ka nito. Hindi na yung pinapagawa sila. Sabi ng Lord, magsulat ka lang. Ang ginagawa mo, linis ang siya, linis ang ganito. Hindi yan inulto niya. Anak, magsulat ka ulit. Gawa ka lang, nagwalis ka naman, nagluto. Hindi ngayon pinapagawa ko sa iyo. Magsulat ka. Dapat alam natin yung gusto ng pagawa ng Lord. Yun ang gawin mo kung hindi pinapagawa. So, ang ibig sabihin, no? So, kaya, people do the right thing, but for the wrong reason. But, bottom line, without the message, the government feels heavy. Because there is no understanding of love, purpose, and grace behind the rule. Huwag yan ha. Ulitin ko. Without the kung wala kang mensahe, the government feels heavy. Napitin talagang heavy kasi bakit? Wala kang understanding sa pag-ibig, sa purpose, sa biyaya ng Lord. Behind the rule. Sa kabila nito, yung pag-ahari. Ito pinakalit. This gospel of the kingdom will be preached. Amen. Not just salvation. Amen. Not just salvation message. But kingdom message that produce kingdom. Amen. Natinig mo yung message, mag-ulit sa'yo. Amen. Ito ang government. Yan. Ito po, huli-huli na po ito. Ano, patapos na si Pastor. Para patapos, no? Go, Pastor. Yan, dito na po ako sa application. Parang sa inyo na sa atin ang pula to. Receive the message. Heed and understand the kingdom. Submit to the government. Allow God to rule your life fully. Kaya fully yan, hindi kulang. Manifest the kingdom. Ito rin ba yung kailangan i-demo natin? Amen. Live it out in a daily life. Decision, relationship, leadership. Dahil tayo nasa discipleship tayo, nasa leadership tayo, kailangan po nating magdesisyon na ipabuhay araw-araw ang buhay na naka-align sa mensahe ng kanan Diyos at sa gobyerno ng Diyos. Kailangan naka-align. Yan, okay na po. So, ngayon po hapon, siguro naiintindihan yung salitang message plus government.